nakuna ng CCTV camera ang sasakyang ginamit ng mga namaril sa bahay ni Profesor Randy David. Pero hindi pa matukoy sa ngayon kung sino ang mga sospek. Base sa pagsusuri, tila peke ang plaka ng ginamit na sasakyan. Nakatutok si June Veneracion live mula sa lungsod ng Quezon. June? May kaminado ang mga investigador na blanco pa rin sila kung sino ang sangkot at kung ano ang motibo sa pamamaril sa bahay nga ni UP Professor Randy David, at isang saksi naman ang nakausap namin at sinabi nito na bumalik pa daw yung mga suspect sa may bahay ng pamilya David ilang minuto makaraan ng pamamaril. Sa pagsuyod ng mga investigador sa pinangyarihan ng pamamaril, nakita ang iba pang tama ng bala. Maliban ito sa tama ng bala sa nakaparadang Toyota Innova sa loob ng compound ng kolumnista at UP professor na si Randy David. Kasama ng saksi na itatago namin sa pangalang Glenda ang kanyang asawa at anak nang mangyari ang pamamaril. Sa kanyang salaysay, isang puting Toyota FX daw sakay ang tatlong sospek ang nagmaniobra sa Pook Palaris. Pagkatapos, pumarada sa Gumbul sa street, ilang metro lang ang layo mula sa bahay ni Professor David. Mula sa loob ng sasakyan, nagpaputok ang isa sa mga sospek na nakapwesto sa likod. Umandar ang FX papunta sa direksyon ng Aguinaldo Street, kumaliwa sa Agoncillo, kumaliwa sa Aglipay, kumaliwa sa Mabini, kumaliwa sa Gomburza, at bumalik malapit sa bahay ni Professor David. Umakbo na kami noon. Pagkatakbo namin, nakapagtago na kami dito sa may dito, bumalik pa daw siya, yung FX na yan. Tarong bumalik pa, nakita namin, nakulik ka, dali baka magpaputok ang baril, sandali, tignan natin. Sabi nga mo kung may naabangan, kung may lalabas na sa bahay ni Randy David. Ikinabigla ng mga investigador ang ginawang pagbalik ng mga sospek. Kasi kung mga hitmen yan, hindi ganun ang gagawin nila. Merong mag-check na nasa ground na. May isa pang obserbasyon si Glenda pagkatapos ng pamamaril. Umabot pa raw ng 15 minuto bago dumating ang responde. Matawag ako UP Police, apat na ring na mahabang ring walang sumasagot. So actually, nauna pa yung barangay dumating kung may nakapagana sana na anuhan nga yung mga posibleng daanan nun. Naharang pa yun. Titignan daw ng Chief of Security ng UP Campus kung ano ang nangyari, bakit walang sumasagot noong mga oras na yon sa opisina ng UP Police. Naplakahan ng mga saksi ang sasakyan ng mga sospek, UDM 191. Nang ipa-verify ng UP Police ang plakang UDM 191 sa LTO, nakarehistro pala ito sa isang Nissan aluminum van at hindi sa isang Toyota FX. Sa record ng LTO, taga-Cainta Rizal ang may-ari ng van. Nakausap na ng mga investigador ng UP Police si Professor David. Sinabi rin daw nito na wala namang nagbabanta sa kanya. Sa kabila nito, pinapatingin ko sa mga bata ngayon kung merong mga naging kaaway si Professor David sa paligid na maaaring mag-isip na masama laban sa kanya. Ha? Kung meron siyang mga grupong sinamahan at yung mga grupo na yon nakatapak ng paa ng ibang tao. may CCTV ang kapitbahay ni Professor David pero hindi naman nahagip ang mga sospek nang ito'y tignan ng mga investigador. Ang nakita lang ay ang sasakyan. Ang nangyari kay David ay unang kaso raw ng pamamaril sa isang profesor sa loob ng UP Diliman. Mike, plano daw ngayon ng UP Diliman na maglagay ng CCTV sa mga pangunahing kalsada at ilang kritikal na lugar dito sa loob ng campus. May budget na raw dyan. May budget na daw para riyan. Mike? Jun, pero talaga bang sigurado na talagang pakay na barilin o patamaan ng baril o kung ano man ay talagang si Professor o si Randy David? Mike, base sa mga investigador, talagang hindi pa talaga nila masabi sa ngayon kung si Professor Randy David ba talaga ang pakay nito mga suspect na nagpaputok nga sa kanyang mga bahay. Kanina, nakausap natin sa telepono ang kanyang anak, ang ating kapusong si Cara David, at nag-iisip nga rin talaga itong si Professor David kung ano ba ang mga posibleng dahilan kung bakit nagawa ito sa kanya. Nung una, hindi siya makapaniwala, pero eventually, nung nakita niya yung sitwasyon sa labas, ay na-realize niya na sila nga ang punteriya ng mga suspect, Mike. Kanina lamang yung pinakita nyo, yung kuha ng CCTV, doon sa kulay puti na van. Ayan, oh. Nasa 24 oras ngayong gabi. Pero sabi mo, sabi nung saksi, bumalik pa yan. Bumalik pa yung mga namaril. Nakunan din ba yung pagbabalik ng van na yan, John? Kanina, Mike, nung kausap nga natin si Caradel, sila yung nakasilip ng video na yan dahil kuha yan mula dito sa isang private rest mula sa isang residente dito sa UP campus. Ang sinasabi nila, yan lang daw yung parte
na nahagip yan. Ngayon sinasabi nga palaisipan ngayon ng mga pulis, bakit kailangan pang bumalik ng mga suspect dito sa lugar. Actually Mike, ilang metro lang tayo dito ang layo mula doon sa pinwestuhan umano ng van kung saan nakalagay o nakasakay yung tatlong suspect at kung saan din nagpaputok sila mula ron sa sasakyan na yun, Mike. Kamusta naman ang sitwasyon dyan ngayon sa Combursa Street, yung kalye ng mga David? Pati na doon sa mga karatig lugar dyan, yung mga kapitbahay, yung mga residente, dahil dyan sa naganap na yung kagabi June. Nung unang-una nga, Mike, sabi nga ng pamilya David ay ayaw doon nilang tumanggap ng alok na security ng DILG. Pero nakikita natin kanina ay yung pabalik-balik at mas consistent o mas frequent na pagronda nitong mga kawani ng UP Police at nagtalaga na rin dito ng mga tanod para tingnan itong lugar na ito at para masiguro na secure itong lugar na ito, Mike. Maraming salamat, June Veneracion.